Kung kayo ay madalas na naglalagi sa mga One Piece forums at palagi kayong tumitingin ng mga theory na kumakalat dito sa iba't ibang dako ng social media, lalong-lalo na dito sa YouTube, imposible na hindi mo maengkwentro ang tinatawag na raid fail theory. So para muna doon sa mga hindi nakakaalam, ano ba ito? Bigyan muna natin ng background. So itong raid fail theory ay nagsimula sa isang YouTuber at One Piece theorist na si Mr. Morge. Kung pupuntahan natin ang kanyang channel, ang raid fail theory ay nagsimula noong April 5, 2019. So basically, 3 taon na ang teorya na yan. At itong si Mr. Morge, 2 taon niya nang sinasakyan ang theory na ginawa niya. Mahaba-haba na yon kung iisipin mo lang diyan na nakaangkla yung buhay ng kanyang channel. Minsan nga, nag-guest pa siya sa ibang mga One Piece channel. At talagang consistent siya. Yung raid fail theory niya ang pag-uusapan. So, ano nga ba itong raid fail theory? Balik muna tayo sa istorya ng One Piece. Nasaan na ba tayo sa kasalukuyan? As we all know, tayo po ay nasa Wano Country Arc. Sa original story ng manga, ang Wano Country Arc ay nagsimula noon pang 2018. Record-breaking na nga po ito dahil ito na ang pinakamahaba sa lahat ng storyline. Chapter 909 pa po ito at hindi pa nga po tapos. So saan po papasok dito yung raid fail theory? As the name suggests, raid, ito nga po yung raid na mangyayari sa Onigashima Island. At yun naman pong term na fail suggests na yung raid na isasagawa ni na Luffy ay papalpak. Opo, tama ang dinig nyo. Magtatatlong taon na pong naniniwala si Mr. Morge na papalpak ang raiding team sa Onigashima Island. Nangangahulugan din ito na matatalo si Luffy laban kay Kaido. Well, in fairness naman kay Mr. Morge, hindi naman bago ang theory na matatalo si Luffy kay Kaido. Hindi ko pa binubuo tong channel na to. Theory na siya. Ewan ko kung pamilyar kayo doon sa Gigantic War, hanapin nyo na lang. Matagal na yung theory na yan, pero ibang-iba yung idea ni Mr. Morge. Ilalagay ko yung link ng video ni Morge at kayo na ang bahalang humusga. So yan, okay na tayo ha. Bago tayo magsimula ng discussion, gusto ko munang ipabatid sa inyo na hindi ako nandito para i-debunk yung video ni Morge. Inuulit ko, hindi ako nandito para i-debunk ang video ni Morge. Kasi bandang huli, kaming mga nagti-theory, ang makakapag-debunk lang sa amin ay walang iba kundi si Oda Sensei. Siyempre, common sense, siyang may gawa ng One Piece Kami, nandito lang kami para i-promote yung kanyang produkto. Pati si Mr. Morge, ganun din ang layunin, ang maipakalat ang One Piece. At para maipakalat mo to, dapat ang community laging buhay. Yung mga katulad ni Morge, ito yung mga nagpapa-spicy Isipin mo, pati yung content niya, ginawang ko ng video. Kumbaga, may impact talaga siya sa One Piece community. Having said that, ang tanong nyo siguro ngayon, Kuya Utoy, sang-ayon ka ba sa raid fail theory? Siyempre, ang isasagot ko dyan ay hindi. Pero kung iisipin mo lang, madaya yung sagot na yon. Bakit? Kasi 2018 pa nga nagsimula yung Wano Arc. At tapos ngayon, 2022, maaring nandun na tayo sa conclusion nito. Kung titignan mo ang mga pangyayari, sa ngayon, talo na si Big Mom. Si Kaido na lang talaga ang natitira. Kung mahilig kang maglaro ng RPG, pumapatak, nandito na tayo sa boss room. At sa takbo ng mga pangyayari, mukhang 90% sure na tayo na matatalo nga itong si Kaido. Hinihintay na lang natin kung ano yung talagang ipangtatalo sa kanya. Kaya yan, hindi ako sang-ayon sa raid fail theory. Kaya nga lang, di ba sabi ko nga, madaya yung sagot ko na yon. Kung ikukumpara mo ako kay Mr. Morge, 2019 pa siya nagsasalita ng ganyan. At kada 2 linggo, meron siyang video na naman para sa raid fail theory. Kita mo yung debosyon at paniniwala nung tao na yon. Sa lahat ng One Piece theorist, siya lang ang ganyan. Gatas na gatas niya yung theory niya. At ang matindi pa dyan, merong mga devoted na naniniwala sa kanya. Ang description nga sa kanila ng community ng One Piece parang kulto na Yung iba hindi ko maintindihan kung nagbibiro ba sila. Sabi mas magaling pa raw siya kaysa kay Oda.
Aba, walastik nga naman ano. Ngayon naman, ano ba yung mga lesson na pwede nating makuha dito? Kasi itong ginagawa ni Mr. Morge, high stakes, high rewards. Ano ang ibig sabihin yan? Sa pagsusugal, pag tumataya ka ng mas malaki, mas malaki din syempre yung panalo mo. Isipin mo na lang, yung malaking bahagi ng channel mo, ng oras mo, pati ng pag-theory mo, diyan sa raid-fail theory mo, itinaya. Kapag yan ay tumama, sigurado na ikaw ay papaniwalaan na ng mas malaking porsyento ng community. Kahit siguro ako, magtututok na ako sa video mo. Abay, tumama ka eh. Magkautak na kayo ni Oda niyan, brother. Asahan mo na na majority ng mata nakatingin na sa kanya lahat. On the other hand naman, kung hindi magkakatotoo yung kanyang theory, baka naman wala nang makinig sa kanya. Sabi ko nga kanina, high stakes, high rewards. Pero dahil nga malaki na yung iyong taya, di syempre malaki din yung talo mo. Huwag na muna nating isipin yung subscriber o audience na mawawala sa kanya. Doon na lang tayo sa 3 taong effort at image na binuo niya. Pupunta sa basurahan lahat ng effort mo. Ako bilang creator, gusto ko na manood ka ng manood sa akin. Tuloy-tuloy ka lang na manonood ng video ko. At kasama sa panonoorin mo yung mga trinabaho ko in the past. Kung puro raid fail ang mapapanood ko sa iyong channel, tapos mapapanood ko yung konklusyon na panalo sina Luffy, syempre nakaka-turn off talaga yon bilang manonood. Kung 1, 2 video, wala sanang problema. Kaso, sandamakmak yung ginawa niya eh. Kaya talagang may impact sa channel niya yon. Ngayon naman, saga ng akin, hindi bago ang paggawa ng One Piece theory. Matagal na siyang niche sa international community. Pagdating naman dito sa ating bansa, isang bagay na siguro maipagmamalaki ko, ako ang kauna-unahang gumawa ng One Piece theory video na nasa wikang Tagalog. At isa sa mga pamosong linya na binibitawan ko yung mataas ang chance na magkakamali pero nakakatsamba tayo. Yang linya na yan, self-explanatory. Ang mga theory hindi dapat seryosohin pero dapat bukas sa posibilidad. Aminado naman ako na sa mga audience ko, merong mga ayaw ng theory kaya pinapahinto ko na sila halfway. Inuutusan ko pa ngang uminom muna ng tubig. Maganda rin yung sinimulan kong ganon para hindi nag-e-expect yung tao na magkakatotoo tong theory na to. Kaya yung One Piece community dito sa Pilipinas hindi naging kasing toxic sa international. Alam naman kasi natin na kwento lang to at hindi naman dapat masyadong seryosohin. Sa huli, tayo lang naman gusto natin magandang usapan. Walang labis, walang kulang. At sa mga tao dito na baka mamaya nagbabalak kayo na i-bash si Mr. Morge, wag naman. Wala naman siyang ginawang masama. Nagbabahagi lang siya ng sarili niyang opinyon. Kung mali yung theory niya, okay lang yun. Buti nga yun nakakapag-formulate siya ng sarili niyang opinion at hindi umaasa sa iba. Yun nga ang mga journalist na nagbabalita sa TV, nagkakamali. Tapos itong si Mr. Morge, hindi natin papatawarin porque nagkamali sa theory. Hindi naman krimen ang pagkakaroon ng maling opinion. Kaya okay lang yan. Maging humble tayo lagi. Kasi tayo ay mga tao lamang at palagi naman talaga tayong nagkakamali. So ayan, nagustuhan nyo ba tong video na to? Palike naman, saka mag-comment na rin kayo sa baba kung ano ang inyong mga kuro-kuro. So ayan, muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ng anime culture, manood ng One Piece. Hanggang sa muli, subscribe. Paalam.